At last, fired ka na. Good luck sa'yo ah. Sabihin mo lang kung saan kalye ka titira at dadaanan kita ng pagkain. Masayang sabi ni Dayan. Dumating na ang araw na pinakihihintay ni Dayan ang mapaalis si Bianca sa kumpanya. Samahan mo na rin ng cook para may pambuhos ako sa'yo, para malinis yung ugali mo. Sabi ni Bianca at tinalikuran ito saka pumasok sa opisina ng binata. Primo? Tawag niya at isinara ang pinto. Walang tao kaya napangiti siya. Lahat ng gamit sa table ay inihulog niya. Pati throw pillow ng sofa ay itinapon din niya kung saan-saan. Napatingin siya sa cabinet na puno ng mamahaling babasaging gamit. Lumapit siya rito. Anong ginawa mo? Tanong ni Primo nang pumasok at agad na isinara ang pinto. Nahihibang ka na ba, Bianca? Balyaw ni Primo na gustong magwala dahil sa kalat. Ako ang nahihibang? Mas hibang ang babaeng nagkunwaring sinampal ko na hindi naman. Gigil na sabi ng dalaga. Talagang tinanggal mo pa ako sa harapan niya ha? Gusto mo akong mapahiya? Fine. Ayusin mo ang mga kinalat mo. Pagod na sabi ni Primo at naupo sa swivel chair saka pinulot ang laptop. Buti hindi ito nabasag at nabuksan pa. Tanggal na ako sa trabaho. Hindi na ako janitress ng kumpanyang to. Sino nagsabi? Tanong ni Primo. Diba, sabi mo kanina maghanda na ako ng mga gamit ko at di na ako uuwi ng bahay mo. Nagtatakang saad ng dalaga. Kasi dito ko na magkatrabaho sa loob ng opisina ko. Sabi ni Primo kaya natahimik si Bianca at napakunot ang noo. Mula ngayon, personal secretary na kita. Ang gagawin mo ay samahan ako sa business meetings ko at pati mahalagang gamit ko ikaw na rin magtatrabaho. Hindi na ako cleaner? Ulit ni Bianca. Alam kong ayaw mong maging sekretary ko pero mas magaan ito kaysa sa janitress at makakasama ka pa sa lahat ng business trips ko. Hindi mo naman agad sinabi? Nakangusong sabi niya. Ibig sabihin, madalas na niyang makakasama si Primo kaya mas lalong magagalit si Dayan sa kanya. Ayusin mo ng mga gamit mo dyan sa table mo. Sabi ni Primo kaya napatingin si Bianca sa right side. Ito pala ang pinapaayos ng binata noong weekends. Sure, sana sinabi mo agad para alam ko. Masayang sabi niya. Pero bilang personal secretary, responsibilidad mo rin ayusin ang mga gamit ko at panatilihing malinis ang working place natin dito sa loob ng office. Right? Seryosong tanong ni Primo na ikinasimangot ng dalaga. Inis. Bulong ni Bianca at dinampot ang nagkalat na mga papeles sa kamuling inayos sa table ng binata. Nang matapos, ay inayos niya ang pwesto niya. Wala ba akong laptop? Tanong niya kay Primo na busy na sa ginagawa nito. Ang sekretary ko nang bahala sa online trips and schedule ko. Sabi pa ng binata. Napatingin sila sa pinto nang may kumakatok. Pumasok si Dayan. Primo, bakit nandito pong babaeng to? Tanong ni Dayan. Hello? Nakangiting bati naman ni Bianca. I'm his new personal secretary. What? Humarap siya kay Primo. Is it true? Busy ako, Dayan. Saad ng binata. Akala ko ba pinalis mo ng babaeng to? Yes, pero para gawing personal secretary niya. Sabat ni Bianca. Primo? Is it true? Ulit na tanong ni Dayan. Yes, kailangan ko ng personal secretary. Pero may secretary ka naman ah. Pigil ang boses na hindi siya sumigaw sa galit. Hindi mo na siya kailangan, Primo. Pero, maedad na yung secretary niya kaya naghahanap siya ng fresh. Sabat ni Bianca. Tumigil kang babae ka dahil hindi kita kinakausap. Saway ni Dayan. Kung kailangan mo ng personal secretary, nandito naman ako eh. Ako na lang. Bakit ikaw? Sabat ulit ni Bianca. Hindi ka naman daw magaling. Ulitin mo ngang sinabi mo? Gigil na tanong ni Dayan. Pagtimpla ka ng kape. Dagdag ni Bianca at matamis na ngumiti. Pasensya ka na, makakasama ko siya buong araw na kaming dalawa lang dito. Please. Enough. Saway ni Primo. Dayan, lumabas ka na. Pero Primo, please, bigyan niyo ako ng katahimikan.
Tumaas na ang boses ni Primo kaya napaatras si Dayan at padabog na lumabas. Dapat lang sa'yo. Bulong naman ni Bianca. Ayaw ko nang maingay. Saway ni Primo kaya nanahimik din siya. Hello, kuya. Masiglang bati ni Trina nang pumasok pero nagulat nang makita si Bianca sa loob. Bianca? What are you doing here? Lumipat ka na? Dito na raw ako magtatrabaho. Sagot ni Bianca na kanina pa nakamasid at hindi alam kung ano ang gagawin dahil sa tuwing magsasalita siya, sinasaway siya ni Primo na huwag maingay. Really? Wow! Good news yan. At least hindi ka na mahihirapan. Sabi ni Trina. At mas lalong maiinggit sa'yo si Dayan. Ano bang problema niyo kay Dayan? Tanong ni Primo. Marami. Ba't babulag ka sa kanya? Hindi talaga magandang ugali niya, kuya. Parang batang sabi ni Trina. Ewan ko sa inyong mga babae. Sabi ng binata. Ba't ka pala naparito? Gusto ko lang bisitahin si Bianca at ayain sana na mag-shopping. Sagot ni Trina pero sumalubong ang kilay ni Primo. Bawal siyang lumabas. May bodyguards naman ako. Huwag matigas ang ulo, Trina. May trabaho pa siya. Wala naman akong ginagawa rito. Sabad naman ni Bianca. Fine. Kung ayaw mo siyang payagan, ang best friend ko na lang yayayain ko. Sabi ni Trina at humarap kay Bianca. Sorry kung hindi kita madadala today but next time, mag-shopping tayo ha. Nakakainis kasing arogante ng boss mo. Okay lang. Ani ni Bianca. Buti at may best friend ka pa na yayayain. Oo naman. Sa shopping, yung cousin ko yung best partner ko. Ah, for sure, mabait din ang best friend mo. Sabi naman ni Bianca. Oo naman. Just like your best friend. Ani Trina pero natigilan nang makita ang pagbabanta sa mga mata ni Primo. Lahat naman tayo may best friend, di ba? Natahimik din si Bianca. Best friend. Hiyaw ng isip niya. Bakit ba nakaramdam siya ng kirot sa puso na para bang may nanakit sa kanya? CR lang ako. Paalam ni Bianca at agad na lumabas. Pwede bang magpreno ka naman sa bunganga mo, Trina? Saway ni Primo nang maisa rin ni Bianca ang pinto. Sorry. Sincere na paumanhin ni Trina. Gusto ko lang siyang makasamang mag-shopping. Be patient. Ani Primo kaya marahang tumango ang dalaga. Kakatapos lang ni Bianca mag-CR. Kinuha niya ang pouch na binili sa Divisoria at binuksan ang maliit na bilog na salamin saka naglagay ng lipstick. Buti pa si Donna, binigyan ako ng beauty products. Bulong niya kaya nakakapaglagay na siya ng makeup sa muka dahil hindi siya sanay sa mumurahing products. Mahirap din na puro siya Chinese products at di kilalang brand dahil nagkakaroon siya ng irritation at mahirap ibalik ang balat kapag magkasugat kaya never siyang gumamit ng mumurahin or fake products. Mas okay pa kung wala na lang siyang makeup kaysa masira ang balat niya. Itinaas niya ang kaliwang kamay at sinalo ang Johnson's baby powder na tatama sana sa ulo niya. Better luck next time. Sagot niya sabay harap kay Dayan habang hawak ang pulbo. Lingid sa kaalaman ni Dayan, nakita niya ito na nasa salamin niya na pumasok at kitang-kita rin niya ang paghagis nito ng pulbo. Oh, sorry. Natapon ko. Ani ni Dayan. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Tanong ni Bianca. Mag-ingat ka. Nasa iisang silid lang kami ng boyfriend mo. As if papatol si Primo sa'yo. On a bet? May paghamong tanong ni Bianca saka matamis na ngumiti nang hindi makasagot ang kaharap. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Dayan. Dahil baka darating ang araw na si Primo mismo ang hihiwalay sa'yo. Masyadong malaki ang ulo mo no? Sekretary ka lang naman. Ginawa niya akong secretary kasi gusto niya akong makita buong araw. Ikaw? Sagot ni Bianca saka malakas na tinapon pabalik kay Dayan ang hawak na pulbo. Aray! Saad ni Dayan na agad na pahawak sa namumulang pisngi. Pasaway ka talaga. Bye! Paalam ni Bianca at dali-daling lumabas at pumasok sa opisina ni Primo. Napatingin naman si Primo kay Bianca na nagmamadaling lumapit sa kanya at agad na tumabi sa kanya. Bianca, mais ka nga?
Nagulat siya nang hinalikan siya nito sa mga labi. Primo, what are you? Hindi makagalaw si Dayan sa nakita ng pumasok. Tulala pa rin siya. Kahit si Primo ay hindi rin alam ang gagawin. Ang bilis kasi ng pangyayari. Babe, inaway na naman ako ni Dayan. Naiiyak na sumbong ni Bianca at iniyakap ang mga kamay sa liig ng binata. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Huwag mga akitin si Primo. Gigil na sabi ni Dayan sabay lapit sa kanila. Babe, ani Bianca na parang batang mahigpit na yumakap kay Primo para magpatulong nang maramdamang sasabunutan siya ni Dayan. Stop it, Dayan. Galit na saway ni Primo na ikinagulat ni Dayan. Don't you dare. Pasimpleng napakagat si Bianca sa mga labi at napangiti habang nakasubsob ang muka sa balikat ng binata. Bango naman ito. Bulong niya at ibinaba ang isang kamay para haplusin ang braso nito. Primo, nagpapaloko ka sa kanya? Bulalas ni Dayan. Don't tell me may relasyon kami. Agad na saad ni Bianca saka humarap kay Dayan. Primo? Tanong naman ni Dayan na hinihintay ang kumpirmasyon ng binata. Lumabas ka na. Mahina pero may pagkamaotoridad na sabi ni Primo. I hate you. Gigil na sabi ni Dayan at padabog na lumabas. Palihim naman na natawa si Bianca habang sinundan si Dayan ng tingin palabas. At ikaw? Alis. Utos ni Primo dahil nakayakap pa rin sa kanya si Bianca. Ayoko. Hey! Aniya nang itulak siya patayo ng binata kaya napasimangot siya. Bumalik ka na sa trabaho, Bianca. Ayoko. Huwag spoiled brat, Bianca. Gusto mo rin naman, babe. Panunokso ni Bianca saka bumalik sa pwesto at binuklat ang notebook na may copy ng mga meeting ni Primo. Mamayang gabi mayroon palang dinner party kasama ang ibang CEO ng kumpanya. Sabi niya dahil invited sila ng pinakamayamang CEO ng Australia. Kanino nga ulit? Tanong ni Primo. Kay Mr. Simon Cruz. Sagot niya. Bakit parang narinig ko na to? Aniya na hindi man lang matandaan kung saan niya narinig ang pangalan. Baka sa entertainment or business news, mayaman eh. Asawa niyang nag-iisang anak ni na Amara at Lucas Mendoza. Sagot ni Primo kaya napatango si Bianca pero hindi na siya nagsalita pa tungkol dito. Hey, busy ka ba? Di mo naman ginagamit ang laptop mo. Pahiram nga. Gagamitin ko. May computer ka naman eh. Damot mo. Nakatulis ang usong sabi niya pero napansin na siya ng binata. Dapat may computer or laptop ang secretary. Pero bakit ako wala? Nang matapos ang trabaho, sabay na silang lumabas ng opisina. Primo, tawag ni Dayan na humabol sa kanila. May kailangan ka? Tanong ni Primo. Bakit siyang isasama mo sa dinner party mamaya? Anong alam niya sa business? Baka mapahiya ka lang dahil sa ugali niya. Sabi pa ni Dayan. Mas mapapahiya siya kapag ikaw ang kasama niya. Sabat ni Bianca. Mas mukha itong low class kaysa sa kanya. Trabaho niyo yun bilang sekretary ko, Dayan. Sabi ng binata. Pero hindi na yung trabaho dahil party naman ang pupuntahan ninyo. Overtime ang tawag dyan. Sabat naman ni Bianca. At kung ano man ang ganap later before and after party, part-time job ang tawag doon. Primo, inis na wika ni Dayan pero tinalikuran siya ng binata at dumiretso sa parking lot. Yan ang napapala mo, kaka-downgrade mo sa akin. Taas noong sabi ni Bianca. Aagawan kita ng boyfriend. Nag-flip siya ng hair sabay talikod kay Dayan. Wala lang, nai-excite lang siya kapag may naiinis siyang mayabang na babae. Pagdating ng bahay, pinapili siya ni Primo ng isusuot. Gawang divisoria na naman. Nakasimakot na sabi niya habang iniisa-isa ang mga damit na isusuot niya. Why? Maganda naman ah. Siyempre maganda ang design. Wika niya. Suki na siya ng patahian ng nakilala niya sa divisoria at bago pa man niya ito isuot ay pinapadala na sa kanya ang design at si Primo na ang bahalang magbayad dito.